Hello, church. Good morning. Good morning. Maraming salamat po sa mga bumabati din pabalik. Good morning, church. Gising na ba kayo, church? Nag-almusal na po ba kayo? Amen. Hindi pa. Ulitin natin ang pagbati, ah. Good morning, church. Good morning. Yan. So maraming salamat po. Once again for joining us. Are you blessed? Amen. Sobrang blessed po tayo. And of course, we would like to greet ang ating mga kaibigan online. Good morning. At sa mga kaibigan po natin sa labas ng bansa. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. Yan. At kami po, ang Solution Grace Church, kami po ay narito sa Las Piñas, sa Unit 114, Unit E pala, Unit E 114, Tia Maria Sarao Building, Pamplona 2, CV Star Pamplona 2, Las Piñas City. Yan, nagkahalo-halo na yung address natin. At sa mga kaibigan po natin, nagpapasalamat kami dahil ito po yung second week natin na magkakasama. At of course, we would like to greet ang ating mga kababayan, mga kaibigan, naka-tune in ngayon ang Gospel of Grace Christian Church sa Taytay, Rizal. Yes, good morning po. Sila po ay, ano bang tawag dun sa term na yon? Naka-hook up sa atin. Tama ba yung term, Kuya Aves? Naka-hook up sila, no? So sa mga taga-Taytay, good morning. At maraming salamat po for joining us today. At marami din po kami gustong ipagpasalamat sa Panginoon dahil napakarami pong pagpapala natin sa buhay. Amen. Kayo ba ay blessed? Amen. Talaga? Sige nga, pahalataan niyo sa katabi ninyo. Yan, no? Di ba? Ang mga taong blessed, di ba, nag-uumapaw sa ngiti. So, ngitian natin ang ating mga katabi. Yan. Sabi mo sa katabi mo, ngiti. Yon. Talagang mapapangiti sila. And of course, gusto nating batiin ang ating mga kaibigan. Gusto nating acknowledge si Ate Flor. Alam niyo, hindi ko kasi binabanggit talaga yung tunay niyang pangalan. Bawal. Hindi ko sinasabi na Flora. Kaya sinasanay ko yung sarili ko na Flor lang. Never ko binabanggit yung tunay niyang pangalan na Flora. No, Flor lang talaga. So batiin niyo sa likod niyo si Ate Flor. Yan. Huwag niyo sasabing Flora, ha? Flora lang. Hindi namin binasabi talaga sa kanya. Flora, thank you for coming. At yung ating kapatid, ano ang name ni ate? Donna. Jonah. Hello, Sister Jonah. Yes. And of course, gusto nating batiin din. Happy birthday si Ate Amiel today. Gusto nating i-acknowledge din ang kaibigan ni Ate Amiel, si Sister Grace. Good morning, Sister Grace. Mga kapatid, online tayo. At talaga pong nag-uumapaw yung aming kagalahan sa kabutihan ng Panginoon. And of course, gusto kong batiin yung aking ex-GF na ngayon ay wife ko na. Happy birthday sa misis ko, si Mami Jo. Talagang pagpapala siya sa buhay ko. Amen. Alam niyo, ito lang maisingit ko lang po, oras natin ay ganap ng 9 minuto makalipas ang alas 10. Alam mo, kinakainggitan kong babaeng yan. Kung ito man po ay masama, pero banal na pagkainggit, sabi ko, nakakainggit ka ma? Alam mo kung bakit? Talagang pinagpalahan ng Diyos sa napangasawa mo. So talagang kainggit-inggit ang babaeng yan. Amen. So, happy birthday at salamat sa buhay nila ni Ate Amel. At mamaya po isa-celebrate natin ang kanilang mga birthday. So, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kaibigan. Amen. So mga kaibigan, kung kayo po ay naghahanap ng church na talaga naman nag-uumapaw sa kagalakan, please, you may join us every Sunday. Dito lamang po kami sa Unit E, Unit 114E. Yon ang tama. Unit 114E, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil from Bulacan, sinamahan po tayo ng ating mga kapatiran from Bulacan. Pinapangunahan ni Brother Joel Rayo. Yan, palakpakan din natin. Joel.
Hindi niya birthday. At saka of course sila, Sister Sally, at na kanilang lumabas lang silang magmami. Yes, so at mga kaibigan din natin mula sa Solution Worship, di ko nababanggitin ang kanilang mga pangalan. At dahil po naghahanda po tayo, kasama natin ang Solution Worship, magkakaroon tayo ng special rehearsal mamaya. Dahil come October 19, that's a Thursday, magkakaroon po ng Papuri 25 launching concert. Katatampuhan po ito ng 15 mga awitin. Yung dalawa dito ay remake, medley actually, at yung 13 songs po ay mga bago. At kabilang po ang Solution Worship para mag-interpret ng isa sa mga awitin. Doon sa CCF Tiendesita sa Pasig City, sa CCF Main. So kung kayo po ay available on October 19 and gusto po namin kayo makasama on that day, please join us sa CCF Main at 7 in the evening. That's Papuri 25 launching concert. So mga bagong awitin po ito ng papuri sa Panginoon. Amen. Excited na ba kayo? On October 19. Pero dapat mas excited muna kayo ngayon. Matagal pa yung October 19 eh. So bigyan natin ng panahon ng Papuri Music Ministry para inaayos po nila at pinagbubuti nila ang napakagandang production ng album and of course yung concert on October 19. But before we move on sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, can I invite you to pray with me? Pwede po ba nating idulog sa Panginoon ang mga kaganapan ngayon sa Israel? At kung kayo po ay alam niyo po ang nangyari sa Israel, kahapon po, oras nila alas 6:30 ng umaga, sila po ay sinalakay ng grupong Hamas. Talagang walang Hamas na sila po ay sinaktan at hanggang ngayon po ay patuloy pa rin po yung nagaganap na kaguluhan sa Israel. So, can we pray for them, mga kapatid? Lord, salamat po sa umagang ito. Pinagsama-sama mo ang iyong mga anak para ilapit po sa inyo ang inyong mga minamahal at mga piniling bansa ang Israel. Lord, we pray for the people of Israel, hindi lamang po yung mga Hudyo doon, pati Panginoon ay iba't ibang mga lahi, naghahanap buhay doon, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa kaguluhan na nagaganap ngayon. Panginoon, hindi po namin alam ang mga nangyayari sa kasalukuyan. But Lord, one thing for sure, you promised them, Panginoon, na hindi mo sila iiwan ni pababayaan man. And throughout history, Panginoon, pinatunayan niyo po ito sa Israel. At maraming salamat dahil kami po ay sumasamba sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na siyang nagtatag sa Israel. At ito po ay kinikilala namin na yung bansang pinili. Kaya naman kami po ay tumatayo para sa Israel sa mga panahong ito at sa habang panahon. Salamat po sa mga buhay na patuloy mo iniingatan at patuloy niyo po silang iingatan. At Panginoon, hindi na po magtagal ang kaguluhang ito, ang kapayapaan mo, Panginoon, ang siyang maranasan sa buong bayang ito, O Diyos. Ito po aming panalangin at dalangin po namin na sa umaga pong ito, gagamitin niyo po ang inyong lingkod para ilahad at ihayag, Panginoon, ang iyong salita. Ang iyong salita na siyang magbibigay, Panginoon, sa amin ng kagalakan, ng pagbubukas na aming isipan. Salamat si O Diyos for using me as your mouthpiece. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yan. So, kaibigan, once again, welcome po sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Kayo po ay talagang blessed, gaya ng sinabi ni Ate Liz kanina. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God. Amen. Do you believe it? Amen. Kung kayo po ay kasama ko nung Tuesday sa ating Bible study with Laverne Ducot, yung atin pong online Bible study, ang susi, yung the best antidote para sa fear, the best antidote or the perfect antidote for fear is the perfect love of God. Amen. 1 John 4:18. So kung kayo po ay naitatatag sa mayaman at nananagana at sakdal o perpektong pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, anuman pong takot ay papawiin po nito. Amen? So yun po yung pinaka-dakila o pinaka-perpekto sakdal na gamot sa ating mga lungkot at takot. At sa umaga pong ito, ipagpapatuloy natin ating mga pag-uusap at talaga naman pong napakayaman po ng salita ng Panginoon dahil as we all know, and for the information po ng mga kaibigan natin na kasama ngayon sa mga bisita natin, atin pong theme for this year ay rooted in the unshakable gospel of Jesus Christ. So paano po tayo magiging rooted or nag-uugat? Ito po ay sa pamamagitan ng ating pakikinig at pakikinig
ng salita ng Panginoon. Para umuugat po tayo. Hindi yung tayo po ay nagkakaedad, inuugat tayo ng mga ugat natin sa mga binti. Hindi maganda tingnan yun. Because umuugat po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay nauugat sa pagmamahal ng Panginoon, hindi po tayo matitinag, hindi tayo maliligalig sa kung ano man pong nangyayari sa ating mundo. Amen? So gusto niyo po bang kayo ay hindi po natitinag sa mga masasamang nangyayari sa mundo natin? Amen? So ang susi, para kayo po ay hindi matinag, dapat tayo po ay umugat sa salita ng Panginoon. At dahil po dyan, ay sinasagawa po natin yung ating serye sa baluti ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, kabisado mo na ba ang baluti ng Diyos? Galing, ano? Talaga nung pagkasabi ko yun, talagang yung tono, kopyang-kopya ninyo. Kabisado nyo ba ang baluti ng Diyos? Yan ang gusto ko sa SJC. So sa mga kaibigan po natin online, ay tinatalakay po natin yung the whole armor of God. It should be whole. Hindi pwedeng sinusuot mo lang yung mga gusto mo at hindi mo sinusuot yung iba. Dapat whole armor of God. At ito po ay binigay sa atin ng Diyos because He loves you so much. Ba't ko pa kailangan isuot ang baluti ng Diyos? Sabi mo, Pastor, nagtagumpay na ako sa mundong ito. Amen. Nagtagumpay na po tayo talaga. Subalit, ang kalaban po ay patuloy pa rin po gumagawa ng paraan para saktan po ang mga anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi, galit na galit po ang kalaban sa inyo. Ngayon, kung hindi po galit ang kalaban sa inyo, ibig sabihin, kakampi kayo ng kalaban. Since tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, magagalit po talaga sa inyo ang kalaban. Alam niyo kung bakit? Kasi nakikita niya yung wangis at larawan ni Kristo sa inyo. So kapag nakikita kayo ng dyablo, nag-iinit ang dugo niya sa Diyos. Ngayon, para saktan po niya ang Diyos, since hindi niya masaktan po direkta ang Diyos, at para lalong masaktan niya ang Diyos, sasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Alam niyo kung sino yon? Tayo po iyon. Ngayon, para hindi po tayo masaktan, at para hindi tayo magalaw na kalaban, He provided us already His armor, the armor of God. At ito po ay patuloy nating tinatalakay. Natapos na natin yung 4, nasa ikalima na po tayo ngayon. At yung third piece of the armor ay, kung babalik-balikan nyo po, ay ito po itinalakay sa atin. Mayamang pag-aaral ibinigay sa atin, may kasama pang sayaw ni Pastor Jerome Fernandez. Nakasama natin ngayon. Di ba? Nag-enjoy ba kayo? Napagpala kayo doon sa message ni Pastor Jerome? Hindi ko kayang tapatan yung mga sayaw ni Pastor Jerome, kaya ako gumagano-gano na lang eh. Hindi ko kaya yun eh. Yan, si Pastor Jerome Fernandez po ang ating dancing pastor ng SJC. Amen. So ngayon po, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral with a question, of course, as usual. Dahil po ang church natin is known as Solution, Grace Church. Solution, may U yung ano. Bakit may U? Because we're seeking for a solution sa ating soul. So yung soul natin na binubusog natin ng mga revelation. Kaya po ang pangalan ng church natin ay Solution. Amen. So today, as usual, we'll start with a question. Paano ba ang tamang pagsusuot ng helmet of salvation? Ano sa palagay mo? Ano yung proper na paglalagay or pagsusuot ng helmet of salvation? Nakakita na po ba kayo ng helmet? Amen. So ano ba yung wastong pagsusuot po nito? At bakit kinakailangan po nating isuot itong helmet of salvation? Of course, sa atin pong message for today, it's entitled The Helmet of Salvation. At gusto ko po ipakita sa inyo ano ba itong helmet na ito na ginagamit po ng mga Romano in mga panahon na nandito ang Panginoong Hesukristo and before pa ng Panginoong Hesukristo. So nakita nyo, kaganda ng mga helmet nila. Hindi lamang po yung ulong pinoprotektahan. Higit sa lahat yung ilong. Parang ito ay ginawa para sa mga Pilipino no? Pero kasi mga Romano matatangos ang ilong So talagang pinoprotektahan. Hindi lang yung ulo. Alam niyo, bakit po kinakailangan magsuot po ng helmet? Alam niyo, naalala ko, nung ako po ay college pa, nung nililigawan ko si Mrs. At hindi na makataka-taka, sa katagalan ng panahon, napasagot ko naman sa biyaya ng Panginoon. And then, sabi ng mga kaibigan ko, tsaka yung mga nanay at tatay ng kaibigan ko, Laverne, girlfriend mo ba si Jo? Sabi ko, opo. Suotan mo ng helmet yan, baka mauntog at magising sa katotohanan. Sabi ko, parang hindi maganda yung
Sinasabi ng mga kaibigan ko, O sabi ko, sige nga, maglagay ka na ng helmet. Sabi niya, hindi ako maglalagay ng helmet. Alam mo, sabi niya, kasi mauntog na ang mauntog. Oh. Nag-a-agree naman kayo talaga, ano? So bakit po kailangan yung helmet? Kasi para po ito ay maproteksyonan yung ulo natin. Gaya ng pinag-usapan natin last time, yung second piece of the armor, the breastplate of righteousness. Di ba kapag nakikipaglaban kayo, bakit pinoprotektahan po yung dibdib natin? Kasi ang kalaban, gusto niya talaga, pag nakikipaglaban siya against us, gusto niya talagang kitilin ang buhay. At para pinakamabilis na makitil ang buhay, kasi kahit masaksak ang isang sundalo sa binti, sa paa, sa kamay, nabubuhay pa yan pero pag tinamaan sa puso, delikado na yun. Pwede humantong kagad sa kamatayan. And I believe the same thing can happen sa ulo. Hindi ka man kaagad mamatay, pero pag nabagok yan at natamaan po ng nahampas na isang mabigat o malaking bagay, maapektuhan ang iyong buong pagkatao. Napapansin nyo, di ba, minsan, pag nauuntog tayo, anong nababanggit ninyo? Sino ako? Di ba, parang nawawala sa sarili mo. Kaya minsan, nag-uusap kami ni Mrs. Minsan nauntog siya nagkukwentuhan kami. Tapos bigla siya napaano siya Sabi niya, sino ako? Ginano ko siya sa labi. Hindi na mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga, hindi mo ko kilala. So napaka-importante po ng helmet kasi sa ulo, alam niyo po ba, pinapakaingat-ingatan po ito ng Panginoon. Kasi alam niyo, sa krus ng Kalbaryo, nagsuot po ng koronang tinik ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Para ingatan po yung ating mga ulo from depression, anxiety, and even sa mga bagay na ikakasira ng ating mga ulo. Kaya po niya isinuot ang koronang tinik because He loves you so much. Ayaw niya po na magkaroon po tayo ng kalituhan, pagdududa, and even yung pakikipaglaban sa ating isipan because the battlefield happens in the mind. Marami po sa panahon natin sa ngayon na pansin ko lang, marami po ang nakakaroon ng problema sa isipan. Marami po sa panahon ngayon ang nagkakaroon ng dementia. Naalala nyo si Bruce Willis, ang kanyang sakit ay, kalimutan ko, frontotemporal disease, na kung saan hindi lamang po siya nakakalimot. Mas matindi to sa dementia. Hindi na rin po siya makapagsalita, hindi na siya makapag-isip, hindi na rin siya makakilos. Sa panahon natin sa ngayon, pag tinamaan ng ulo, talagang buong katawan mo pwede maapektuhan. Kilalang tao po yun, napakayaman. Of course, si Bruce Willis, Hollywood actor. Pero ngayon po siya ay nagdurusa sa karamdamang frontotemporal disease. Hindi na siya makakilos, hindi na siya makapag-isip, hindi na siya makapagsalita. Kaya pala ibinigay ng Diyos sa atin itong kanyang helmet para maintindihan po natin kung gaano po ka-precious ang kanyang pagdiligtas po sa atin. This is the helmet of salvation. Church, this is really important. And that's why the Bible tells us in Ephesians chapter 6 verses 10 to 11, hanggang ang atin pong key verse for today is found in 17, pero iisa-isahin po natin ito for us to appreciate kung bakit kinakailangan po natin at paano yung wastong pagsusuot ng helmet of salvation, especially sa panahon po natin sa ngayon. Na I pray and I declare sa atin pong church, wala po dito magkakaroon ng dementia. Wala po dito magkakaroon ng sakit sa isipan. Ano nga sinasabi ko? Nawala sa atin dito ang magkakaroon ng sakit na limot. Okay? In Jesus' name. Do you believe it, mga kapatid? Huwag niyong tatanggapin sinasabi ng mundo, hindi, kasama yan. Laverne, pag tumatanda ang tao, talagang sumasapit yan at nararanasan. Yun pong nangyari sa mundo. Pero tayo po, bilang mga anak ng Diyos, as we age, tayo po'y gumaganda, gumagwapo, lumalakas, nagiging masigla at pinagpala. Amen. And this was made possible through the finished work of Christ on the cross. Amen. Yun po yung distinction natin from the world. Kaya nga po, kahit ang isang mananampalatayang tunay na naniniwala sa mga tinapos na gawa ni Kristo, hindi pa man po tayo nagsasalita, napapagpala na po yung ibang tao, especially mga unbelievers. Amen and amen. So, Ephesians 6, dito po tayo magsimula, verses 10 to 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So,
How to be strong in the Lord, pinapagamit po sa atin ang kanyang baluti. Huwag po tayong mag-rely sa ating kakayahan. Wala tayong kakayahan. Although may mga tao nagre-rely sa kanilang kakayahan, but this is doomed to fail. Tayo po, we believe that in our weaknesses, God's strength is made perfect. Amen? The more po na inaamin natin, Lord, I am zero, but you, ikaw ay 100% powerful. So the more po natin kinikilala na wala tayong kakayahan, in our weaknesses, once again, God's strength is made perfect. Amen. Mas maganda yon. Verse 11 tells us, put on the whole armor of God. So God is telling us, isuot natin ang buong baluti ng Diyos. Now, what's the reason? That you, sino yung you dito? Believers. God is speaking to you directly. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Because we still live in this fallen world, marami pa rin po mga pakana at talaga namang masasamang balaki ng kalaban laban sa atin. Now, ano yung panlaban natin, mga kapatid? Ang baluti ng Diyos. You have to put on the whole armor of God. Na kapag ito po'y sinusuot natin at suot-suot natin, hindi po tayo nakikipaglaban para manalo. We're not fighting for a victory. We're fighting from victory. Yung atin pong ground, nasa victorious ground na po tayo. Di ba sabi ni Ate Liz kanina, victorious na po tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka na. Victorious ka na. So we fight from victory. Hindi po tayo nakikipaglaban na umiiyak. Hindi tayo gumaganon. Tayo po nakikipaglaban. Actually, ang napakikipaglaban natin ang Diyos. Tayo po ay nakikristo Jesus lang. Umaangkas lang sa kanyang kapangyarihan at biyaya. Amen. At nais din po dito na ipaalala sa atin ng Biblia na ang laban pong ito ay hindi po pakikipaglaban sa tao. May mga pagkakataon po na may naninira sa ating ibang tao. Alam nyo, para maiwasan po ninyong mainis. Isipin na lamang po natin na ito po ay, huwag natin gawing personal. Yung taong yon pwedeng nagpagamit lang sa kalaban. Para hindi tayo naiinis. Kasi ganun talaga ang kalaban. Hahanap at hahanap siya ng butas para saktan tayo. At ang pinakamasakit minsan, ginagamit pa niya yung ating mga kamag-anakan. Yun ang pinakamasakit eh. Di ba? O, napapangiti kayo. Siguro meron kayong mga personal testimony, no? So tingnan natin, sabi nga in Ephesians 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. So wag natin tingnan na masama yung ating mga kapatid, mga kamag-anak, mga tiyahin marahil, o lolo't lola. Hindi po. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. And verse 13 tells us, therefore, kung ito bala'y pakikipaglaban against the principalities of the air. Therefore, take up the whole armor of God. Once again, God is telling us to put on the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Amen. So yung mga pagsubok po natin na nilalakaran o dinaraanan, evil day. Sandali lang po yun. If you are wearing the whole armor of God, pero marami po mga mananampalataya, hindi po nila alam itong armor of God, nagtatagal po sila sa problema. Pero tayo po ay suggest para hindi po kayo magtagal sa problema. That you could withstand in the evil day, pansinin niyo po yung day dito, hindi po plural, singular, para sandali lang. You have to put on the whole armor of God. Now, tanaw po tayo sa ating mga pinag-uusapan previously. Ano itong armor of God na tinutukoy mo, Laverne? Ito po ay binubuo ng 7 piraso ng baluti ng Diyos. Hindi po ito 6, para po sa mga baguhan natin kasama. Ang 6 po kasi, I believe, wala pong insignificant detail sa Biblia. Ang number 6 po sa Biblia, it's the number of man. But number 7, it's the number of God. So naniniwala ako ang baluti ng Diyos, all in all, ay 7. So isa-isahin po natin. Yung first 5, ito po ay defensive armors. Ano yung defensive? Ito po yung ating pananggalan. Yung ating proteksyon. Isa-isahin po natin, tinalaki na po natin ito at pwede nyo balikan sa ating mga previous message sa Facebook. Number 1, it's the belt of truth. Number 2, the breastplate of righteousness. Number 3, the gospel of peace. Number 4, last Sunday, the shield of faith. And of course, number 5, the helmet of salvation. So ito pong 5 ito ay defensive, pananggalan. Samantala, yung remaining 2 ay offensive. Pag sinabing offensive, pang-atake. Hindi naman pwedeng atake lang na atake ang kalaban. May pang-atake rin tayo sa kanya. Meron tayong pang-counter-attack against the wiles of the devil.
Number 6, the sword of the Spirit. And number 7, praying in the Spirit. So ito po ay tatapusin natin. Itong buong panahon ng Oktubre. And I believe itong Helmet of Salvation ay meron pong 2-part series po ito. At magandang usapan ito. So for now, pag-usapan natin, ano ba itong Helmet of Salvation na maganda pong pag-usapan natin? Bakit nga ba Helmet of Salvation? At maganda rito, nasa 5 piraso po itong baluti ng Diyos. Bakit number 5? Helmet of Salvation. May kinalaman po ito sa word na salvation. And I believe once again, wala pong insignificant detail sa Biblia. So pinapaalala sa atin dito ng Diyos yung ating salvation. Ano kinalaman ng number 5? Number 5 in the Bible is the number of grace. So we have been saved by grace. So una sa lahat, maitatak po sa ating isipan, maitatag sa atin na tayo po inaligtas, wala tayong iniambag. Tayo po inailigtas, wala tayong tinrabaho. Lahat po na ang tinatamasa natin at syempre yung kaligtasan na meron tayo kay Kristo ay biyaya kaloob sa atin. Ang maganda rito, 5 piraso po ng baluti ng Diyos, itong pinag-uusapan natin. And number 5 is the number of grace. Salvation, helmet of salvation. So, church, dapat maitatag po tayo sa katotohanan na kayo po, kung kayo po iligtas ngayon at magpakailanman, nakamit po ninyo ang kaligtasan, hindi po sa inyong mga kagandahang loob, hindi po sa inyong kabutihan. Hindi dahil sa kayo po ay napakabait. Kundi ito po ay biyayang inilaan sa atin. Pag sinabing biyaya, it's from the word grace or charis. Pag sinabing charis, gift. Ano ginagawa nyo sa gift? Binibili po ba natin ng gift? Hindi, di ba? Pag may nagbigay sa atin ng gift, kagaya nitong suot kong bagong damit ngayon, may nagbigay po nito. Hindi ko nababanggitin na si Ate Amiel. Oo. Ito po ay gift. Oo, nung binigay sa akin, anong tawag dito? Di pa parang niyuyurahan ko yung kanyang kabutihang loob pag sinabi kong, gift ba yan? Magkano yan, Ate Amiel? Pag sinabi ko, pagbabayaran ko, di ba? Parang hindi mo pinapahalagahan yung kabutihang loob niya. Now, anong ginagawa natin sa gift? Una sa lahat, pinapaniwalaan. This is for you. Sabi niya sa akin, Pastor, talaga, Ate Amiel? Hindi nga. Sa'yo nga ito. O di, bigay. Now, anong gagawin natin? You say thank you. And then, appreciate it by using yung gift na binigay sa inyo. Ngayon, pag kayo po'y binibigyan at ginagamit nyo, baka lalo pa kayong bigyan ng mas marami. Amen? Ganon din po ang Panginoon. Tayo po, first and foremost, we have to believe this, ma-establish tayo that salvation, it's a gift. Kaya nga number 5 sa armor of God. Amen. Ephesians chapter 6, verse 17a, and take the helmet of salvation. So dapat po ito inakasuot, hindi po ito inuhubad at isinusuot pag umaga. Hindi po ito parang pustiso, ano? Di ba? Yung ibang mga tao talagang paggabi, inuhubad eh. Napaka-precious nito. Tapos ilalagay nila sa basyong may tubig, di ba? Tapos iba na magsalita. Tapos yung basong yon, dahil sobrang iniingat-ingatan niya, hindi na niya napapalitan, nilalagyan lang niya every night. Tapos maya hindi mo napapansin, nilalagyan na niya ng mga halaman. Tapos may mga isda na rin yun. Nilalagyan mo na rin ng feeds, ganyan. Hanggang sa lumaki na yung isda, siya na nagsusuot ng pustiso mo. So hindi po hinuhubad ng helmet na pinag-uusapan natin, ito po ay laging suot-suot natin. Amen. And take the helmet of salvation. Now, once again, ito pong kaligtasan ito, hindi po ito nawawala at bumabalik. Pag binigay po ito sa atin ng Diyos as a gift, hindi po ito pwedeng mawala. Ang nakakalungkot, marami pong mananampalataya sa ngayon, ang naniniwala na nawawala ang kaligtasan. Now, kung kayo po yung naniniwala na nawawala ang kaligtasan, this is very dangerous. Kasi ibig sabihin, pinapakita mo na sa kalaban, hindi ka protected, naka-expose yung ulo mo. So anytime, pwede kang paluin ng kalaban with his lies. Pag ikaw ay binigyan niya ng mga kasinungalingan niya, ng mga lies niya, ng mga kuto niya, ilalagay niya sa ulo mo, ay madidisgrasya ka. Amen? So napaka-importante, ano? Protection din pala ang ulo natin mula sa kasinungalingan. So, ang ating pong kaligtasan ay biyaya na nakamtan natin mula sa Diyos. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, for by grace, you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, kaya po siya number 5, it's the number of grace.
Pinapaalala sa atin that we have been saved by grace. Through faith in Christ alone. Wala tayong iniambag dito. And verse 9 tells us, not of works. Wala tayong pinagtrabahuhan. Kaya wala po tayong maipagyayabang, lest anyone should boast. Amen and amen. Di po ba? Napakabuti ng Panginoon. So ito pong salvation na ito ay dapat po nating pinanghahawakan. At kapag kayo po'y binigyan ng regalo, gamitin po natin. Use it. Amen. Now, marami mga tao po ngayon, they are just professing Christians. Paano natin malalaman na isa pong tao ay tunay na mananampalataya? Alam niyo yung pinakamatibay na ebidensya? Buhay na binago ng Diyos. Wala ka nang pwede pang itapat doon. Kahit sabihin niyo pa, meron, Pastor, may kakilala ako eh. Ang pangit ng ugali, pero sabi niya, Christian siya. Ang husay sa Bible verses, ang daming alam na Bible verses. Actually, may katungkulan nga siya sa kanilang simbahan eh. Pero bakit ganun po yung ugali? At saka nasa masama siyang pagkilos, kanyang trabaho, hindi po kaaya-aya sa Panginoon. May bisyo pa rin siya. Alam niyo, kahit marami kayong alam na Bible verses, pero hindi man nagbabago po ang inyong usal at ang inyong asal, hindi po kayo tunay na ligtas. Di ba sabi ng Biblia in 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Old things, mga lumang mga bagay, including the old self, old things have passed away. Behold, old things have become new. So kung kayo po isang mananampalataya, tunay na ligtas, ang pinakamatibay na ebidensya po ay buhay na binago ng Diyos. Kasama po dito yung inyong asal. Kung bakit po naapektuhan na inyong usal, kasi tama na yung ating asal. Kaya tama na yung sinasabi natin. Dati po mapagmura kayo, yun hindi na ang buhang bibig ninyo. Hallelujah, praise the Lord. Totoo yun wala kang magagawa Because you are now in Christ Jesus. Nung kayo po before na kay Adam, wala kayong magagawa, natural po sa tao magkasala. Dahil bilang mga tao, lahat ng nilikha na tao sa mundo, tinataglay po niya, minana niya yung kasalanan ni Adan. Romans chapter 5, verse 12. So, hindi po katakataka na ang tao po'y gumagawa ng masama. Kapag ang isang tao po'y wala kay Kristo Jesus, gagawa po siya ng masama. Pero kapag kayo po ay kumilala at sumang-ayon sa paanyaya ng Diyos, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at ang kanyang banal na espiritu po ay nananahan na sa iyong espiritu, wala kang magagawa. Effortlessly, magbabago ka. Yun po yung tunay na ligtas. At bilang ligtas, pinakamainam po gusto ng Diyos sa atin, isuot natin itong panglimang baluti na ito. Na ang kaligtasan po natin kailanman ay hindi po ito mawawala. Dahil ito po ay kaloob, regalo na inilaan sa atin ng Diyos. Pwede po mawala ang inyong kaligtasan kung kayo po ang nagtrabaho nito. Yun, pwede kayong matakot. Pero once again, sabi po ng talatang ating binasa, for by grace, you have been saved through faith. And that not of ourselves, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. So kapag ito po ay ibinigay na sa inyo ng Diyos, hindi po ito babawiin sa atin ng Diyos. And that's good news. Kapag ang Diyos po ay nagbigay, hindi po siya bumabawi. Ang gumagawa lamang po nun ay tao. But naniniwala po ako kakaibang tao si Ate Amel. Pag nagbigay, hindi na binabawi. Di ba? Ganon din tayo sa SGC. Pero sa totoo lang, pag ang Diyos po nagbigay ng regalo, hindi po niya babawiin yan. Sa'yo na yan ang kinin mo. Amen. Now, binigyan niya tayo ng pamamaraan para protektahan po itong salvation na ito. Yung salvation natin, hindi natin po protektahan sa ating mga sarili. Ang gusto po ng Panginoon na protektahan yung ating paniniwala sa kaligtasang tinamasa natin at tinanggap natin mula sa Diyos. Para hindi po tayo malinlang ng kalaban. Now, ano po ba ang kapangyarihan ng kalaban? Kanyang kasinungalingan. So, paano po magtatagumpay ang kalaban-laban sa atin pag hindi natin alam ang katotohanan? Amen? Kaya po kayo pumupunta sa church para tayo po mapagyaman sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Now, ang kaligtasan po basically, sabi nga ni Apostol Pablo, kaya gusto niya ipaalam sa atin ito na sadyang hindi po mawawala sa atin ang kaligtasan dahil ang kaligtasan po ay base po sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Sabi nga niya in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I made the decision to know nothing that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you except Jesus Christ and Him crucified. So we have been saved through what Jesus did on the cross. Hindi po ito nakabase sa ating mga ginawa, tinrabaho. No, it's because
of what Jesus has done on the cross. At kapag ito po ay malinaw po sa atin, mga mananampalataya, na ang kaligtasan po ating natanggap ay sadyang hindi po mawawala, ay magbibigay po ito ng kagalahan sa ating mga buhay. Amen? Kayo po ba ay naniniwala na kayo po iligtas na 100% o 101%? Bakit ganun? Parang ilan lang ang nag-amen. So ano nang kapalaran ng mga hindi nag-amen? Sa mga nanonood po sa atin online, do you believe that you are saved? 101%? Pakilagay po sa ating comment section. Yes, I believe that I'm saved. Amen. So sa Biblia po, pag sinabi nating saved or salvation, ito ang good news hindi lamang po tayo sinave ng Diyos mula sa impyerno, na dapat po talaga yun ang default place natin, na pupuntahan, karapat dapat po tayo sa impyerno. Pero alam niyo po ba tayo po ay sinave ng Diyos mula sa impyerno patungo po sa kanyang kaharian. So ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, hindi na po tayo pupunta ron. Kasi tinanggap natin si Kristo na nampalataya tayo sa Kanya. So tayo po ay sinave na at makakasama ng Panginoon sa Kanyang piling sa kalangitan. Amen. Pero hindi po natatapos dito, mga kapatid. I've got good news for you. Pag sinabi po nating word na salvation, napakayaman po ng salitang ito. Amen. So the word salvation in Greek is soteria. Also refers to deliverance. Di ba tayo po'y dineliver ng Panginoon mula sa dilim patungo sa liwanag. Amen. Ikalawa, pag sinabi nating salvation, wholeness. Amen. Pinaging buo po tayo ng Diyos. So bilang mga mananampalataya, alam niyo, gusto ko lamang paalala po ito, no? Na parang nagiging kagawian ng maraming simbahan sa ngayon. Sinasabihan nila yung mga mananampalataya na dapat sila ay maging broken. Hindi na po tayo broke ngayon. Tayo po'y binuuna ng Diyos. Nung kinatagpo ka ng Diyos, hindi ka ginawang paminta, hindi ka dinurog ng Diyos, durog tayong lumapit sa Diyos. Nung lumapit tayo sa Diyos, binuo niya tayo. Baliktad na napapahinga ko sa marami mga katuruan sa ngayon, talagang gagawin ka raw paminta ng Diyos, dudurugin niya ang iyong pagkatao. Hindi po niya gawain yun. Ang gagawin ng Diyos sa atin, bubuin tayo mula sa ating pagkakawasak, pagkakasira. Amen. That's why we are whole today. Yung pong word dito na whole, taken from the word holy. Ibig sabihin, wala pong bungi, walang sira, walang anything na wasak. Kaya po tayo buong buo. Kaya po ang Panginoong Hesukristo, sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nawasak bilang kapalit ng ating pagiging buo. So buo po tayo, hindi tayo bungi. Wala po tayong sira sa kung saan man. Amen? So tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw ay whole, holy, and that's why you are holy. Amen. Number 3, preservation. Number 4, health. And number 5, tinanggal ko yung word dito na, wealth. Kasi maraming tao, maraming Christians sa ngayon sinasabi nila, naku, nasa health and wealth gospel pala kayo. No such thing po, mga kapatid. Pero po, ang gospel po talaga may kasamang health and wealth. Remember, sabi ng Biblia, in Isaiah 53 verse 5, by His stripes, by Jesus' stripes, we are healed. Pagdating po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, by His stripes, we were healed. Naging word na, past tense. Because that's 1 Peter chapter 2 verse 24, it's after the cross. Sinasabi po ng maraming mga tagapagturo, yun daw mga talatang yun speaks of the spiritual healing. Hindi po. Ang atin pong kasalanan, hindi po pinapagaling ng Diyos. Ang kasalanan po pinapatawad. Ang pinapagaling karamdaman. Amen? Now, number 5, prosperity. Wala po kayong magagawa na sobrang buti ng Diyos, nakasama po sa kanyang pagdiligtas sa atin, tayo rin po iniligtas niya mula sa kahirapan ng buhay. 2 Corinthians 8 verse 9. Yung pong chapters na 8 at saka 9 ng 2 Corinthians speaks about money. So sabi po ng talata doon, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He became poor, that through His poverty, we might become rich. So yung rich po doon, ibig sabihin, tayo po ay iniligtas ng Diyos, we were saved from poverty. Naging dukha po ang Panginoon para po matamasa natin ang buhay na maalwa. Amen. At tayo po ay pinagyaman ng Diyos, sabi niya in 2 Corinthians 9 verse 8, para maging mayaman sa paggawa ng kabutihan. Hindi po para maging gahaman sa pera. Amen? Di ba? Yun po nararanasan natin, church. So tayo po ay pinagpapala
Tayo po'y pinagpapala even po ng kapirahan ng Diyos para maging pagpapala sa ibang tao, hindi para maging ganid o gahaman sa pera. Hindi po gawain ng tunay na ligtas yun. Ang tunay na ligtas, church, hindi masungit, hindi ganid, hindi gahaman sa pera, bagkus bukas po ang palad sa pagbibigay. Amen. Amen and amen. Amen. So ito po yung natamasa natin. Pag sinabi nating salvation, yung word na salvation in Greek, it's soteria. So once again, it speaks about deliverance, wholeness, preservation, health, and prosperity or wealth. Amen. So kapag malinaw po sa atin ang kahulugan ng salvation, hindi po ito magbibigay sa atin ng pag-asang, alam mo yung umaasa ka na sana all. Kasi po pag sinabi natin yung word na pag-asa, hindi yung tipong para bang nanghihinayang ka. Kaya nga po dito sa ating church, pinapaalala ko, na bilang mga mananampalataya, hindi po marapat sa ating binabanggit natin yung sana all. Alam ba, nakakakita tayo, no? May na-bless. Nakakuha siya siguro ng bagong kotse. Tapos, pinakita natin sa Facebook, ano? Tapos, meron magme-message, sana all. Hindi po natin lengguwahe yun. Ito po yung mensahe na pag-asa ng mundo. Pero tayo po, sa Biblia, ang hope po natin, it's something different from the world. Let me give you 1 Thessalonians 5:8. Now, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. So, ang gusto po ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, kapag natanggap po natin yung kaligtasan na tayo po ay niligtas na ng Diyos, dapat tayo po ay matatag, hindi po natitinag sa ating kaligtasan. Hindi po natin pinapaniwalaan yung mga katuruan na pwedeng mawala ang iyong kaligtasan. Hindi po ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Kasi kung nawawala po para sa inyo ang kaligtasan, talaga magbibigay po ito sa inyo ng lungkot at takot. At marami po sa mga kapatiran natin sa ngayon, nabibiktima ng kalaban, nahahampas sa ulo ng kalaban dahil hindi po nila suot yung helmet of salvation. Why? Because they still believe na pwedeng mawala ang kaligtasan. But in this verse, 1 Thessalonians chapter 5, verse 8, God is telling us na dapat tayo po ay hindi natitinag. Kung kayo po ay isang mananampalataya, ang kaligtasan po ninyo, hindi po talaga mawawala. Ano po yung worship song natin kanina? It's found in 1 John 5:17. Tama ba? As Jesus is, so are we in this world. 1 John 4:17, I should say. Now, ibig sabihin, because of what Jesus did on the cross, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ngayon ay naki Kristo Jesus. This is now our possession forevermore. We are now in Christ. And the word in, paalala ko lang po sa mga kabaguhan natin kasama, the word in, it's a preposition of place. It tells us kung nasaan tayo. We are now in Christ, no longer in Adam. So if you are now in Christ, it also tells us what we are today and forevermore. We are now the righteousness of God in Christ. And that's why 1 John 4:17 tells us, as Jesus is, present tense, sitting at the right hand of God, healthy, prosperous, lahat ng mabubuting bagay nasa Kanya, deeply loved by God, so are we still here in this world. Amen. So pinamasdan tayo ng Diyos, nalulugod siya sa atin, natutuwa siya sa atin, at kung may wallet man po ang Diyos, yung kanyang pitaka, ang picture na nandun, picture mo. Wow. Isipin mo yon. So ngayon, kapag meron po tayong ganitong pag-asa, hindi ka natatakot harapin ang kinabukasan. Pero kapag kayo po ay naniniwala na mawawala ang inyong kaligtasan, ayaw niyo pag-uusapan ng rapture. Pero kapag ikaw ay naniniwala na ikaw ay ligtas na, talaga namang napakasarap pag-usapan ng rapture. Amen? So litmus test po ito. Yung mga taong naniniwala na ligtas sila, ay sige, pag-usapan natin ng rapture. Kami nga po sa bahay, pinag-uusapan namin ni Mrs. Sana hindi na tumagal, mag-rapture na. Yung ibang kinakausap ko na hindi sigurado sa kanilang kaligtasan, alam mo, natatakot sila. Huwag muna. Para ba yung pagtanggi nila, mapapigilan nila yung rapture? No, huwag naman. Huwag naman. Litmus test po ito, mga kapatid. Now, paano yung mga kamag-anakan ko? Di niya yun muna bahaginan. Now, kapag kayo po yung nagbahagi na ng salita ng Panginoon, bahala na po ang banal na Espiritu. Now, di ba sabi ng 1 Thessalonians 4:18? Kapag kayo daw po yung nalulumbay, nalulungkot, pag-usapan natin ng rapture. Because why? Sabi nga ni Ate Lace kanina, this is our blessed hope. Napansin niyo yung word na hope? Blessed hope po ito, pinagpalang pag-asa.
So kapag nalulungkot po kayo, kami po sa bahay, pag nalulungkot kami sa mga nangyayari sa, of course, sa Israel ngayon. And we would like to thank personally si Ate Sally for giving us yung mga updates. Meron din po tayong kaibigan na churchmate sa Israel, si Sister Rosalie Monet. We're praying for you, kapatid. Talagang sabi niya, first time daw po itong naranasan sa Israel na even po yung mga private citizens pinapatay. Ito mga Hamas na ito. Dati yung mga sundalo lang, ngayon po, pag natagpuan sa kalsada, pinagbababaril, pinagpapapatay. Kaya sila, ang layo nila sa Israel, hindi sila pinapalabas ng bahay. Kunwari, sila ay taga Makati, yung kaguluhan nasa Baguio. Pero ang layo nila, hindi sila pinapalabas sa Israel. Dahil ganun po kagulo ngayon sa Israel. So let's continue to pray for them. So mga kapatid, pag mga ganito mga pagkakataon, masarap pag-usapan ng rapture. Now tayo mga ligtas, hindi tayo natatakot. Why? Because we have this hope. Pero tayong blessed hope. Amen. At ito nga po yung sinasabi dito, and as a helmet, the hope of salvation. Bakit hindi ka natatakot na ikaw ay sa mga kataturuan na mawawala ang kaligtasan? Because you have this hope na hindi mawawala sa atin ang kaligtasan. You know, itong hope na ito, hindi po ito yung hope na, ay Lord, sana ligtas ako. Lord, sana nalulugod ka sa akin. Hindi po ito yun. Sana all. Hindi po ganon. Yung hope na ganito, parang wala kang pag-asa, di ba? Lord, ligtas siya. Oh, sure siya ako. Hindi ako sure. So, paano gagawin ko? Sana, Lord, ganyan din ako ka-sure. Now, ano po binibigay sa atin ng Bible hope? Ang meaning ng Bible hope? LPs. It's an expectation of what is sure or what is certain. Now, gusto ng Diyos sa atin, as you wear the helmet of salvation, you have to be sure talaga. Talagang certain ka that I am saved. So mga kapatid, can we say that with conviction? I am truly saved. Saved ba kayo mga kapatid? Amen. Amen. Are you sure? Amen. Ano pong ebidensya natin? Buhay na binago ng Diyos. Yun lang yun. Buhay na binago ng Diyos. Pastor, hindi pa ako nawawala sa John 3:16. Yun lang alam kong verse eh. Okay lang yung kapatid. Pero the more na nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, madadagdagan yan 3:17. Pupunta ka na sa John 3:17. Kabisado niyo na yun. Ang mahalaga po, buhay na binago ng Diyos. At ang tunay na binago ng Diyos, talaga pong gutom niya sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So ito po yung gusto ng Biblia sa atin, ng Panginoon, na tayo po expectant po sa pag-asang ito. Hindi yung pag-asang, sana ako'y ligtas. Hindi po ganon. Yung pag-asa natin ay, we have this expectation, what is sure, what is certain. Amen. So, bigay ko po sa inyo yung meaning po ng hope according to the Bible. Expectation of what is sure or certain. Amen. A positive or confident expectation of good. So tayo po mga mananampalataya, naniniwala po ako, Kaya nga po meron tayong helmet of salvation. Di ba kapag tayo po yung nagmumotor, ang pinapaalala po sa atin ng gobyerno, you have to wear your helmet para tayo po ay ligtas. Naalala ko, meron pong isang kilalang artista nung araw, nakakapanghinayang, ewan ko kilala niyo si Mr. J. Ilagan. Ang kinamatay niya, nabagok yung ulo eh. Nagmotor siya na walang helmet. Yun lang. Sayang. Kung may suot lang siyang helmet, hindi sana siya namatay. At marami po mananampalataya sa ngayon because they are not wearing the helmet of salvation, nababagok ang ulo. Pag nababagok ang ulo, tuloy hindi na sila sure. Ligtas ba ako o hindi? Kaya yung iba natatakot pumunta ng church. Natatakot mag-Bible study. Natatakot pag-usapan ng rapture because mukhang bagok yung ulo. Now, kapatid, kapag kayo po, ito litmus test once again, kapag kayo po ay natatakot pag-usapan ng rapture, kasi pastor, hindi ako sure kung ligtas ako eh. Because you're not wearing the helmet of salvation. But this is good news. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo at nakikita niyo po yung pagbabago sa inyong mga buhay, ligtas po kayo. And when the rapture will take place, kasama po tayo dun. Amen. And I believe this will happen anytime soon. Excited na po ba kayo about the rapture? You should be. Yun po yung pupuntahan natin because we are not citizens of this world. Tayo po ay pansamantalang narito lang. Ang atin pong citizenship is in heaven. So, habang narito po tayo sa lupa, gamitin po natin itong kaligtasan natin para yung buhay natin makapagligtas pa. Gamitin yung buhay natin para sila po'y manampalataya rin sa kanilang, sa Panginoong Hesukristo para sila rin po ay maligtas. Amen.
So ito pong positive expectation of good, hindi po tayo, we're not just hoping for the best. No, hindi po ganon. Now, pag nakasuot po ang inyong helmet of salvation, mas sidhi po sa ating puso na alam natin na tayo po'y ligtas na. At dahil ligtas ka na, excited ka mag-preach ng gospel. Pansinin niyo po yung mga mananampalataya hindi sigurado sa kaligtasan. Hindi sila nag-evangelize. Di ba? Pero, di ba, paano ka mag-evangelize? Hindi ka nga sure. Halimbawa, meron kang isang product. Naalala ko ito na ako po yung salesman. Meron kaming mga kasamang salesman. Hindi nila kabisado yung product nila. Hindi nila maibenta ng maayos. Hindi sila kumukota. Pag tinanong sila, maayos ba yung produkto mo? Hindi nila matayuan. Naalala ko nung last Sunday, magkakasama kami sa kotse nila, Brother Joel. Siya po ay nasa business ng semento. Pag tinanong mo si Brother Joel sa semento, ay talagang matibay. Alam niya ang kanyang produkto. Alam niya yung siguradong brand na bibilin mo. Now, bakit po siya productive sa kanyang business? Kasi kilala niya yung produkto niya. Ngayon, pag hindi po kayo kilala sa produkto niyo, paano ka makakabenta? Ganon din po tayo. Kung tayo mismo hindi tayo sigurado sa ating kaligtasan na tinanggap mula sa Panginoon Hesukristo, paano ka magiging masaya, ibahagi ito sa ibang tao para maligtas? Ikaw mismo hindi ka sigurado. Alam niyo kung bakit? Hindi po nila suot yung helmet of salvation. Nakabuyang-yang po sila, exposed po sila sa mga, halimbawa, nag-preach ka, nag-evangelize ka, biglang nakipag-debatihan sa iyo. Natatakot ka dahil hindi ka nga sigurado sa iyong katayuan. Pero once na ikaw ay sigurado and you have this hope, peace, kahit po sino manira sa inyo dyan, basta alam mo, regalo sa akin ng Diyos ang kaligtasan ko hindi mawawala po ito. Pansinin mo, ikaw yung taong napakasipag mag-evangelize. Amen. Ako po, I thank God, kayo po ay kahit hindi ko po pinipilit, alam niyo po sa mga nanonood sa atin, yung po ating mga SJC brethren, hindi ko po sila pinipilit na mag-evangelize, pero kusa po itong loob nilang ginagawa. Amen. Bakit? Kasi kayo po ay naitatag sa katotohanan na tayo po ay ligtas na. Amen and amen. So we have this expectation of good. Hindi tayo natatakot sa kinabukasan. Alam niyo kung bakit? Because naniniwala kayo na mahal kayo ng Diyos. 1 John 4:18. God's perfect love cast out fear. Kahit hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan. Ako po personally, hindi ko alam ang mangyayari mamaya. Ang alam ko lang mangyayari mamaya, magkakaroon tayo ng kainan. That's a good expectation. Ngayon, may dala-dalang mga chicharon sila Brother Joel at Sister Sally. Ang alam ko lang dito, huwag kayong sosobra sa chicharon. Amen? Hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan o kaya mamaya. But one thing for sure, because God loves you so much, anumang takot, pinapaawi po nito. At sabi ng Diyos mismo, in Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Now, ano pong ikakatakot natin? Now, God is with us. You are saved because we are in Christ. And God is in us. Amen. So, ito po yung ating hope, ito yung ating LPs na dapat tinatayuan natin, na nagbibigay po sa atin ng ngiti. What if ang church po na yung pinupuntahan, pag tinanong yung pastor ninyo, Pastor, pag ba ang salvation ay natanggap natin mula sa Diyos, pwede ba itong mawala? Ay, kapatid, pwede. Kaya mag-ingat ka. Ano mararamdaman po ninyo? Di ba? Natatakot ka. Kasi one time, may lumapit po sa akin isang office mate ko. Actually, meron nagsasabi nga sa akin pag nanonood sa devotion, yan ba si Laverne? Yan yung nagtuturo na hindi nawawala yung salvation eh. Sabi nung isang nakarinig, oo naman, talaga nagtuturo yun na hindi nawawala ang salvation. Once na tinanggap at yung kaloob ng Diyos, hindi na mawawala. Now, tinanong ko po yung mga taong yun. Sabi ko, halimbawa, nawala ang kaligtasan ninyo. Paano nyo ibabalik? Magpipray lang po kami. Talaga? Ang kaligtasan natin, kinailangan mamatay ni Hesukristo para makamit natin ang kaligtasan yon. Ngayon, ikaw, magsusorry ka lang, babalik ang kaligtasan mo. Kagaling mo naman. Mga kapatid, hindi po ganun yon. Ang kaligtasan po natin, wala tayong iniambag. Kasi kung kayo po ay nanalangin lang at bumalik ang kaligtasan, trabaho yun, tinrabaho mo yun. Ang linaw po ng Ephesians chapter 2 verse 9,
not of works lest anyone should boast. Kasi pag ang kaligtasan ay naibabalik, pagdating natin sa langit, nagkita-kita po kayo doon, nakalinya dito yung mga nawala na kaligtasan at naibalik. Pag nagkwentuhan kayo doon, kapatid, paano nabalik yung kaligtasan mo? Nag-sorry lang ako. Yabang mo na noon. So sasabihin dito ng Panginoon, sino dito yung mga nag-sorry lang naligtas? Lord, ako yun. Marami akong beses nag-sorry. Salamat na lang sa akin. At ako'y nag-sorry. Magyayabang tayo doon. Di ba? Pero hindi po ganon. Kaya po hindi nawawalang kaligtasan. Wala tayong may pagyayabang sa Diyos. Tayo po ay puro pasasalamat sa Diyos. Lord, thank you that you have saved me today and forevermore. At yung kaligtasan yung nagbibigay sa atin ng peace. Expectation of what is sure, even though hindi natin alam ang mangyayari bukas. A positive or confident expectation of good. Now, may mga tao pong sinasabi po nila, Laverne, mahirap naman yan. Puro ka na lang positive. Alam niyo po, yung mga bagay na sinasabi nyo, mangyayari po sa inyo yan. Halimbawa, sinabi nyo, hindi ko alam ang mangyayari kinabukasan. I'm so sure mapapahamak ako. You're right, mangyayari po yan sa inyo. Now, if you say, hindi, naniniwala ako na ako ay mamumunga at magiging productive. You're right. It could happen to you. Because I believe, sabi po ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. This is how faith operates. Hindi nangyayari sa sinasabi mo. Nangyayari po yan kasi ino-honor ng Diyos kapag kayo po nagsasalita ng life words sa inyong situation. Ibig sabihin, you are in agreement with God, with the truth of God. Pero kapag sinasabi mo yung mga death words, binibigyan mo ng honor yung mga kakayahan ni Satanas. Remember last Sunday, what is fear? It's having faith in Satan that he is able to destroy, to kill you. Ngayon, kapag puro katakot, kasi hindi ka nga sure kung ikaw iligtas, yung iyong pananampalataya, binibigay mo kay Satanas. Oo nga, hindi mo man sinasabi kay Satanas direkta. Pero kapag takot na takot po kayo, sinasabi mo, oo nga, no, walang lakas ang Diyos. Mas makapangyarihan si Satanas. O Satanas. O, parang ganun ang panalangin mo, may kakayahan kang patayin ako. This is fear. Now, this could really happen to you. But if you speak life to your situation, sabi mo, hindi ko man alam ang mangyayari sa mundo. Nasa gitna man ako ng problema. But God will never leave me nor forsake me. Now, this is, anong tawag dito? Expectation of what is sure. Certain ka. Na alam mo, kahit na may problema kang dinaraanan, makakalagpas ka dito at ikaw'y magtatagumpay. Dahil na nga nasa tagumpay ka na. Ang tawag po dito ay Bible hope. Wow! Nakita niyo po? Now, kanina po, ang ganda ng song ni Lace, As Jesus is our way in this world. Now to Him, sabi ng Biblia, who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think. Nakaangkas po ito, according to the power that works in us. Now, what is this power that is working in us? It's the resurrected life of Christ that is in us. Kaya makapangyarihan po yun. Now, speak it out. Speak life to your situation. Kaya po yung mga tunay na ligtas at tunay na natututo ng salita ng Panginoon, ang inaasal po niya, laman ng isip niya at yung inuusal niya, puro mga bagay na mabubuti. Hindi po yan mga reklamador. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya pala hindi ka reclamator. Amen? Ano ngayon, Ate Camille, sa English? Ano yun? Anong tawag doon sa mga tao yun? Mga reklamador? Hindi nga complainer eh. Tinignan ko eh. May binigay na, whiner. Di ba? Yung mga taong whiner, di ba lagi na tinatanong si Lord, Lord, why? Why? Yung ba yan? Whiner. Lagi nagtatanong, Lord, why? Why? Yung ba yung mga whiner? Tayo hindi. Dahil naniniwala tayo, we have this expectation, Lord, I believe you know what's best for me. Amen. Dahil naniniwala tayo, we have this hope. Amen. Let's go back to the verse. 1 Thessalonians 5:8b. Putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. So bilang mananampalataya, gusto ng Panginoon, kapag kayo po'y matatag sa maniniwala na kayo po'y ligtas, ipinapakita nyo sa kalaban na meron kayong helmet of salvation. Ibig sabihin, hindi niya kayang pukpukin na matitigas na bagay yan ng kanyang kasinungalingan. Hindi siya makakalusot ng mga fiery darts niya, ng mga kasinungalingan pa rin. Because ang kapangyarihan ng kalaban ay ang kanyang kasinungalingan. Ito po ay nagkakaroon ng kapangyarihan kapag inyong pinapaniwalaan. Paano nyo papaniwalaan ang kasinungalingan kapag hindi po ninyo alam ang katotohanan? And that's why you come to church. Para malaman ang katotohanan.
Amen. So, mga kapatid, do you have any idea of what will happen to you ngayong araw na ito? Meron ba nakakaalam po dito? Meron ba dito mga manghuhula? Wala, di ba? Pero ano pong pinatayuan natin? Anong alam natin? Alam natin kasama natin ang Diyos. At alam natin mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano magagawa ng tao laban sa atin? Wala. Alam niyo po sa karanasan ko bilang isang mananampalataya, nung ako po ay nagkaroon po ng, pansin ko lang kasi for the longest time, akala ko ako'y mananampalataya na. Ako po ay isinilang sa church. Ibig sabihin, bata pa lang ako, laman na ako ng church. So akala ko nung araw, born again na ako. Walang problema sa pananampalataya, walang mga bashings, walang mga paninira. Pero nung pumasok ang inyo pong lingkod at niyakap ang mayamang ebanghelyo ng biyaya, ang dami kong pinagdanasan na talaga namang bashing sa kanan, bashing sa kaliwa, hindi natatapos-tapos. At maraming naninira ng mga tao sa inyong lingkod. Pero alam nyo, never ko pong binalikan, hindi ko tinapatan na masasamang bagay yung mga naninirang yun. Because I believe na God will never leave me nor forsake me. Iniligtas ako ng Panginoon mula po sa mga paninirang puri ng mga taong yun. At hindi ko po sinayang ang aking oras para bigyan ng panahon yung mga taong yun. Kasi naniniwala po akong laban natin, it's not against flesh and blood, but against principalities of the air. Ang kalaban ng Diyos ang nasa likod po nito. Amen. So ngayon, mga kapatid, gaya na sinabi ko kanina, Hebrews 13:5b, I will never leave you nor forsake you. Ang nagsasalita po dito ang Diyos. Verse 6, maganda pong sinabi dito. So yung we dito mga mananampalataya, may boldly say, or confidently say, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. Ito pong pinahahawakan ko. Kung meron man po mga taong naninira po sa inyo, o meron kayong mga kinasasadlakan ng mga problema, the Lord has said this, I will never leave you nor forsake you. As long as alam mong tama ang ginagawa mo, wala kang sinasaktan. Pero may mga ganong pagkakataon Ginagawa mo lang yung mabuti para sa ibang kapwa. Talaga namang babanatan ka sa Facebook. Talaga namang sisirain ka. Pero it doesn't matter. Huwag niyo pong babalikan yun. Huwag kayong makipagtapatan doon. Mga agila po tayo. Amen? Alam mo ba yung mga agila? Pag yan po sinusundan at winawasak, gustong wasakin ng buwitre. Pangalan pa lang, ang pangit na yan, buwitre. Yung isa, agila. Pag agila, parang yung pakpak napakaganda. Pag buwitre, parang buwitre. Parang ang pangit ang pangalan, Ang agila, pag siya po ay binubuska, gamitin ko na yung word na binubuska ng mga buwitre, lumilipad lang po ang agila. Hindi niya pinapatulan ng buwitre. Ganon din po tayo. Kasi alam natin mga ligtas po tayo at alam natin na ang labang ito hindi po against flesh and blood but against principalities of the air. Hindi tayo pumapatol sa mga ganong klase ng mga paninira. Bakos tayo po ay patuloy na nagsusoar, lumilipad, at makikita po ng buong mundo. Dahil tayo po ligtas na, makikita po nila, yung ating mga pakpak ay talaga namang, kagaganda. Yung ating pong paglipad, di ba yung mga buwitre, ang daming niyan Ang daming effort talaga sa paglipad, pero ang mga agila, isang ganun lang. Di ba? Chill lang, pero ang taas ng lipad. Ganun po tayo. Alam niyo kung ba't ganun po ang lipad natin? Kasi sigurado tayo, we have this LPs that we are saved by grace. Amen? Because tinanggap po natin ito as a gift. Yan. For by grace you have been saved. Once again, Ephesians 2 verse 8. Through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Amen and amen. So mga kapatid, once again, wala tayong dapat ikatakot. We can boldly say, the Lord is my helper. Ano man po pinagdaraanan ninyo sa ngayon. The Lord is with you. He is your helper. Alam niyo po yung Holy Spirit, sa wikang Griego, ang pangalan po niya, kilala siya sa tawag na Parakletos. Pag sinabing para, alongside, kasama. Kaya pala yung Tagalog, ginamit natin para lumapit sa atin yung jeep. Alongside. Kaya doon galing yung word na para. Para. Now, yung Holy Spirit, Parakletos, alongside helper. Ibig sabihin, hindi kanya iiwan. Now, sabi dito, I will not fear. So, walang dahilan para matakot tayo. Pastor, may bumabanat sa akin, makapangyarihang tao Sabi nung talata, what can man do to me? Amen? So mga kapatid, kung kayo po nanonood online, pero kayong pinagdaraanan, marahil isang makapangyarihang tao ang nananakit po sa inyo.
Huwag po kayong matakot, sabi ng talata, what can man do to me? What can that man do to you? Wala po siya magagawa. Because as long as nakasuot po yung helmet of salvation, panghawakan po natin that you are saved. Now, bago tayo matapos, gusto ko pong bigay sa inyo, ano bang kaibahan po ng faith at saka sa hope? What's the difference between faith and hope? Kasi minsan nagagamit po ito ng hindi wasto. So alamin natin what's the difference between faith and hope. Ang faith speaks of the present. It's the now. Amen? So naniniwala tayo, we have faith because God has provided us everything that we need. Ephesians chapter 1 verse 3 tells us, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. So kaya po tayo hindi natatakot sa kasalukuyan because the Lord already provided us everything that we need, who has blessed us. Have you noticed? Hindi po sinasabi dito, who will bless us. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly place in Christ Jesus. Sandali lang, Pastor. With every spiritual blessing hindi ko naman mararamdaman yan. Spiritual blessing Mga kapatid, yung lahat po ng pagpapala ng Diyos, pinapadaan niya sa ating spirito. Now, para po ito magkaroon po ng manifestation hindi lang sa spiritual realm, magkaroon po ng manifestation sa physical realm, kailangan po itong natanggap nating pagpapala o biyaya mula sa Diyos sa spirito ay paniwalaan po na ating kaluluwa. Paano natin mapapagyaman at papaniwalaan po itong pagpapala na inilaan sa atin ng Diyos sa ating espiritu? Kapag tayo po ay nagba-Bible study, nag-aaral ng salita ng Panginoon, tinatanggap natin, pinapaniwalaan natin ang ating isipan, mula sa isipan bababa sa inyong damdamin at sa inyong kalooban, magmamanifest po ito sa physical realm sa inyong mga katawan. So mga kapatid, huwag nyo lang hayaan manatili sa inyong espiritu yung mga pagpapalang inilaan na who has blessed us already. Paniwalaan po that God already provided you with everything that you need. So para mag-manifest po ito in the physical realm, you have to attend Bible studies para pinagyayaman po natin ating kaluluwa. Para pag tumagos po yan sa inyong kaluluwa, magmamanifest na po yan sa physical realm. So, this is faith. Ano tawag dito? Pastor, hindi ko nakikita Kaya nga po faith. Ang tao sa mundo, they live by yung kanilang 5 senses. But as believers, we walk by faith, not by sight. Ang tao po sa mundo, para maniwala sila, they must first see it to believe it. Amen? Pero tayo po, we walk by faith. Now, para mag-manifest nga po yun, by faith, tinanggap mo yan. Sabi ng verse who has blessed us with every spiritual blessing. So, nasa inyong spirito yun. Para maramdaman po, paniwalaan na inyong kaluluwa, tumagos sa inyong kaluluwa, mag-manifest sa physical realm. Pero pag hindi po ninyo natututuhan ng mga sinasabi ng Biblia, hindi po talaga tatagos yun, hindi po mararanasan sa physical. Hindi nyo matatanggap. So, ito yung tinatawag na faith, na tinatamasa natin yung binigay na ng Diyos sa atin. Hindi po ibinibigay ng Diyos ibinigay na. Ibig sabihin, available na. Ang trabaho po natin, tanggapin na lang. Amen? So, tingnan po natin ang blessing at favor po ng Panginoon para po siyang batisan. Dire-diretso yung pagbaba ng tubig. Hindi po ito yung tipong pag nag-pray ka, tutulo yung tubig. Hindi po ganon. Dire-diretso yun. Walang problema sa Diyos. Ang problema sa ating mga receivers. Amen. So, this is faith. Tuloy-tuloy po yung flow ng pagpapala ng Diyos. It's up to us to receive it. So, that's faith. That's the present time, the now. Ano naman ibig sabihin ng hope? Ang hope naman speaks of the future. Amen. So ito yung kaibahan. So yung faith, it speaks of the present time. While yung hope naman speaks of the future. Kaya nga po, di ba, ang tawag natin sa rapture, blessed hope. Hindi naman siya blessed faith Blessed hope. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Bakit po tayo mga mananampalataya, tayo mga ligtas, ay excited po about the rapture? Alam niyo kung bakit? Sino inaantabayanan niyo? Kamatayan? O si Kristo? Si Jesus. Alam niyo, maganda po rito yung mga mahal natin sa buhay na lumisan na. Magkakaroon tayo ng grand reunion with Jesus. Wow! Woo! Makikita mo, Ate Lace, nandun si Ate Rosie. Mas bata pa sa atin. Pero siguro magkakaedad tayo doon, makikita natin, iba-iba talaga tayo itsura, Magugulat na lang kayo sa akin. Di ba ngayon, ang tingin nyo sa akin, pag nag-uusap tayo, pababa Pag nandun na, pataas na tingin nyo sa akin. Amen. Kasi po, babaguhin yung ating mga katawan.
Hindi lang po tayo meron mga facelift, pero din tayong body lift. Amen. Babaguhin ang ating mga mukha. Excited ba kayo magbago ang mukha ninyo? Hindi. Sabi nga ni Kuya Marvin, okay na ako dito, Pastor. Yan ang yan ang tinatawag na Elvis. Kamukha ni Elvis wala kang magagawa. Ganun kagandang lalaki si Kuya Marvin. Kuya Marvin, di ba? Panalo ka na ngayon Panalo na Pagdating ng rapture, lalong panalo yan, bro. Amen. Di ba? So, talagang babaguhin tayo ng Panginoon. So, this is the difference between faith and hope. Hindi lamang po tayo nananampalataya that God has given us everything that we need. But, meron pa tayong inaantabayanan, yung ating blessed hope, na kung saan, we will be with the Lord and that is forever. Amen. Kaya nga po ito yung masaya na meron tayo. Now, hindi po ninyo mai-enjoy po ito kapag hindi po kayo established na kayo po ay saved. Kapag kayo po ay, ang feeling nyo ay pag ako yung nagpipraise and worship, saved ako. Pag hindi ako masyado nakapag-praise and worship kanina, naku, hindi yata ako saved. Nag-Bible study ako nung isang araw, talagang tinapos ko yung solution with Laverne Duhot. Tinapos ko from simula hanggang katapos-tapusan. Nagpapatalastas na, nandun pa rin ako, nanonood ako. Saved ako. Pero nung last episode, di ako nakapanood Hindi ako saved. Pag ganyan po ang buhay ninyo, mahirap yan. Hindi kayo masaya. Hindi kayo maging masaya. Kasi wala kayong magandang expectation about the future. Nanlulupay-pay kayo, nanlulumo kayo. Hindi po, tayo po nakaabang. At naniniwala po ako na pag dumating po yung araw na yon, the blessed hope, sama-sama po tayo magkikita doon. Hindi natin hahanapin yung bawat isa. Nasaan na si Ba't wala? Sama-sama po tayo nandun. Amen? Amen. So this is our blessed hope. Amen. So mga kapatid, so siguro po tayo. So what's the difference between faith and hope? Faith speaks of the present while hope speaks of the future. Yung dalawang ito meron tayong faith of the present time. And we also have the hope for the future. Amen and amen. So let's go back to our question. Paano ba ang tamang pagsusuot ng helmet of salvation? Ano sa palagay mo? Isuot po natin to by having this positive expectation of good. At naniniwala po tayo, this is faith, naniniwala tayo na ang ating pong kaligtasan kailanman ay hindi mawawala. Because that's a gift from God. So this is our solution as we end. Wearing the helmet of salvation is when you have the full knowledge of the truth that you have eternal salvation in Christ. So the more po kapag alam po ninyo, you have the full knowledge of this truth that you are eternally secured, you are eternally saved, you are wearing the helmet of salvation. Wala pong pwedeng makapagpabagok ng ulo ninyo. At wala pong kung suot po ninyong helmet of salvation, wala pong dahilan, and I declare this in Jesus' name, wala pong makakaranas dito na anxiety attack, walang depression in Jesus' name. Dahil 2,000 years, palakpakan po natin ng Panginoon. Dahil 2,000 years ago, mga kapatid, sinuot po ng ating Panginoon Jesucristo ang korona tinik para po lipuli na po niya lahat ng depression, lahat ng mga bagay na magpapakulti na ating isipan. Protektado po tayo. You have to wear the helmet of salvation. You must believe that you are eternally secured, you are eternally saved because of what Jesus did on the cross. Now, ilang verses na lamang po, Ephesians 2, verses 8 to 9. Once again, for by grace we have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. And of course, 1 Thessalonians 5:8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope. You have to wear this hope. The LP's expectation, what is sure and certain of salvation. So mga kapatid, kung tinanggap niyo po ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at nakikita niyo po ang tunay na pagbabago sa inyong mga buhay, wala po kayong dapat ikatakot. You are eternally saved. You are secured in Christ. Amen. And that is the helmet of salvation. So kapatid, this time, gusto ko muna kausapin yung ating mga kaibigan online. At marahil kung meron din po dito sa on-site, kung wala pa pong pagkakataon na kayo po yung may kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. At napapatanong kayo, bakit gano'n? Parang normal ba sa buhay ng tao natatakot? Hindi po, to be honest. Normal ba na ang tao po ay hindi okay? Hindi po. Ang sinasabi ng mundo, it's okay not to be okay.
Pero sa Diyos, hindi po niya gusto yon. He wants you to be always okay. Kaya nga po, ibinigay niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Because He wants you to be okay all the time. Now, kung nararanasan niyo po itong marami pagkakataon kayo po yung natatakot, nalulungkot, hindi po ito malusog. Kasi kapag ganyan po ang nangyayari sa inyong mga kaluluwa, maapektuhan po ang inyong mga physical bodies. Magkakaroon po kayo ng sakit at karamdaman. And this is not healthy for you as an individual. Pastor, paano ako makakatakas? Paano ako makakalaya mula sa mga ganitong pakiramdam? Alam niyo, napakaganda po ng invitation ng Panginoon. Masusuot mo lamang yung helmet of salvation pag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At dahil doon, kapag kayo po'y sumang-ayon sa Diyos, makakakilos na po siya sa inyong mga buhay. So I would like you to pray this prayer with me. Simple lamang po. All you have to do, buksan lamang po natin ating mga labi. Manalangin po tayo at buksan din po natin ating mga puso at paniwalaan na si Jesucristo po ay nabuhay mula sa kamatayan. At kayo po'y maliligtas. Amen. So, please pray this prayer with me. Sabihin mo, kaibigan, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na sadyang walang kakayahan at walang kapangyarihan. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, pinawi ng lahat ng aking mga kasalanan. Salamat, aking Ama. Salamat, O Diyos. At tinatanggap ko po ang iyong kaloob na kaligtasan. At salamat po dahil naniniwala ako sa katotohanan na ako'y ligtas na magpakailanman. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa nanalangin na panalangin yan at isinapuso po ninyo ang panalangin yan, manampalataya po kayo po ay ligtas. At matatag po kayo sa kaligtasan yan. Amen and amen. Tayo po tayo. At habang inaawit po natin ang napakagandang paalalang awiting ito, pwede po ba tayo magpasalamat sa Diyos sa kaligtasang ibinigay sa atin na sadyang hindi po niya babawiin. Amen. So are we. The resurrection life is in me. The resurrection life is in me. As He is. Amen. So are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Amen. As He is. So are we. So are we. The resurrected Christ lives in me. As He is. So are we. The resurrected Christ lives in me. As He is. So are we. The resurrected Christ lives in me. Ang ganda po na paalala sa atin once again ng 1 John 4:17. The love was perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as Jesus is, so are we in this world. Kapatid, alam niyo ba kung bakit hindi po tayo natatakot sa araw ng paghahatol o ng paghuhukom? Dahil hindi na po tayo hahantong sa paghuhukom kung saan ibibigyan tayo ng kaparusahan ng Diyos. Of course, it's true. Daraan po tayo sa paghuhukom, but hindi po ito yung paghuhukom ng pagbibigay ng mga parusa. Kundi daraan po tayo sa Bema Seat of Christ. Yun po yung pagbibigay ng mga rewards sa atin ng Diyos. Kaya ito po yung blessed hope natin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, na harapin at hintayin po yung napakagandang araw na ito na kung saan tayo po ay bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Kaya kaibigan, kung kayo po ay may mga takot sa buhay, ito po, gaya ng sinasabi ko kanina pa, litmus test po ito. Ibig lamang po nitong sabihin, hindi po kayo na itatatag at hindi po kayo naniniwala na mahal kayo ng Diyos. You know why? Because you are not wearing the helmet of salvation. Pastor, paano ko isusot ang helmet of salvation? Maniwala po kayo na ang Diyos po, inilaan niya sa inyong kaligtasan, hindi po ito ibabawiin sa inyo.
ito po ay laan na sa inyo at mananatili po ang inyong kaligtasan. Now, all you have to do, enjoy this salvation. Panghawakan. At yung kagalakan pong iyon, ay huwag po kayong mabahala. Ito po ang maghahatid sa inyo para ibahagi itong kagalakan ito. Makikita po ito sa inyong mga buhay. At kapag kayo po'y nananagana sa katotohanan ito, we have these LPs. Itong positive expectation of good. Makikita po ito ng ibang tao at ito po ay maghahatid sa kanila para magtanong anong meron ka, bakit ang saya-saya mo. Now, anong sasabihin natin? Because nakikita ko ang aking sarili, hinuhusgahan ako ng Diyos base sa paano niya minamasdan ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. As Jesus is, so are we in this world. God is judging you based on the merits of Jesus Christ. Amen. So kapatid, tanggalin na po itong mga takot na ito. If you have received Christ as your Lord and personal Savior, be established that you are saved forevermore. Amen. So I would like to pray for you. Panginoon, maraming salamat po sa kapatid na ito. Naniniwala po kami na hindi po nagkataon na siya po ay nanonood online at kasama po na aming mga kapatiran dito. Kung meron man pong mga takot na namamagitan sa aming isipan at sa aming puso, winawasak po ito ng iyong pag-ibig at sakdal na pagmamahal. At Panginoon, ito po yung aming pag-asa. Pag-asa, Panginoon, na hindi kami nagsasana all. And ito yung pag-asa na tinitindigan namin dahil ito po yung pag-asa na nagmumula po sa inyo. Ang kaligtasan na kung saan ay aabangan po namin itong pinagpalang pag-asa. At ito po yung maghahatid sa amin sa lubusang kagalakan. Hindi po sa pagkalumo, hindi po sa pagkatakot o pagkalungkot. Because Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon, na mahal mo kami, nagbibigay po ito ng kalakasan sa aming mga buhay. The joy of you, O God, is our strength. Amen. Ang kagalakan mo, O Diyos, ang nagbibigay po sa amin ng kalakasan. At dahil dito, O Diyos, dalayan ko po sa kapatid na nanonood ngayon o kasama namin sa aming church. Panginoon, ang pag-asang ito, Panginoon, ang siyang magsisilbing helmet namin ng aming kaligtasan. Dahil, Panginoon, ang aming kaligtasan ay hindi po ito dahil sa aming mga ginawa at mga ginagawa, kundi ito po ay bunga ng iyong kaloob sa amin. Isang biyaya, isang regalo na amin lamang pong pinaniwalaan at tinanggap at niyayakap. Salamat, O Diyos. At kami po'y lalakad sa makasaysayang kagalakan at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Inaangkin po namin ang kapayapaan ito. Ang kaligtasan, Panginoon, ay mananatili sa amin magpakailanman. Salamat po sa iyo, O Diyos, na pangyari po ang lahat na ito dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Kaibigan, thank you for joining us. See you next Sunday. Bye. Amen! Thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now,